Hello mga idol! Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Yuseong ay gusto ko muna magpasalamat dahil naka 3,000 subscribers na tayo mga lods. Maraming salamat mga lods sa patuloy na pagsuporta. Shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo Lods Aurelia Mangila at sa asawa mo na si Che Guevara. Shoutout sa iyo Idol Michael Skirls. Shoutout po sa iyo Idol Jean Roye Kuin. At shoutout din sa iyo Herbie Garchi Torina ng Israel. Maraming salamat sa inyo mga idol. Sa pagpapatuloy, tumatakbo ang disipulo habang sinasabihan nito ang kasama niya na bilisan na nila at pumunta na doon. Tinanong naman ng isang babae na kung bakit nagkakagulo at nagmamadali ang mga disipulo ngayon. Ayon naman sa isang babae na kulay berde ang buhok na mukhang may nangyayaring labanan na naman sa loob ng campus nila. Dismayado naman ang babaeng maikli ang buhok kung bakit gustong-gusto ng ibang disipulo ang manood ng isang laban. Habang tumatakbo ang dalawang disipulo ay tinanong ng isa kung saan sila pupunta. Ayon naman sa isa na si Chorang Yung ng Mount Hua ay nakikipaglaban ngayon sa isa sa mga miyembro ng apat na pasaway. Nagulat ang dalawang babae sa narinig nila at sabay na lumingon ang dalawa sa isa't isa habang sabay din na sinabi ng mga ito na si Chorang Yung na pinakapogi sa lahat ng first year ba ang tinutukoy ng mga iyon. Parehas din ang dalawa na namumula habang sinasabi na kailangan nila mapanood ang laban. Nang lumabas at kumalat ang balita patungkol sa nangyayaring labanan sa oras ng hapunan, ang mga lalaking disipulo na laging sabik na manood ng laban, at ang mga babaeng disipulo na gustong-gusto makita ang sikat na Blossom Blade Master ng Mount Hua, ay nagtipon-tipon at pinalibutan sila ni Chorang para manood ng laban. Napansin ni Yuseong na napakabilis kumalat ang balita at agara na nagtipon-tipon ng mga disipulo. Gumamit si Chorang ng telepathy at sinabihan si Yuseong na mukhang lumala ang sitwasyon. Ayon naman sa ating bida habang gumagamit din ng telepathy na ang pagpapalaki ng problema ay ang specialty ni Chorang. Ayon naman kay Chorang na wala siyang kinalaman sa mga nangyayari ngayon, masyado lang overreacting ang ibang mga disipulo. Sinabi naman ni Yuseong na palagi na lang ang sarili ni Chorang ang iniisip niya. Nagtaka naman si Chorang sa sinabi ni Yuseong. Ayon naman kay Yuseong na kung isinasaalang-alang kung gaano kasikat si Chorang, dapat nitong alalahanin ang magiging epekto niya sa iba. Sinabi naman ni Chorang na wala siyang pakialam sa mga iyon, ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ngayon ay ang durugin ng isang mayabang na daga na hindi alam kung saan dapat ito nararapat, kaya agara na sumugod na si Chorang kay Yuseong, habang ang ating bida naman ay masayang naghahanda na para sa paparating na laban. Nakangiti habang nasa isip ni Yuseong na sa pagkakataon na ito ay tuluyan na niyang tatanggalan ng itlog si Chorang. Gumamit si Chorang ng isang teknik na 14 blossoming strokes, heavenly flowing blossoms, at tumalon ito ng mataas habang ang ating bida ay sinasabihan ito na mukhang hindi pa natututo si Chorang sa mga nangyaring laban nila noon, at sinabi ni Yuseong na nakikita niya ang lahat ng galaw ni Chorang, kaya agara na umatake si Chorang na nagawa naman ni Yuseong maiwasan ito, at nagpatuloy lang si Chorang sa sunod-sunod na pag-atake nito, na naiiwasan naman din ni Yuseong ang lahat ng atake nito. Biglang pinigilan ni Yuseong ang atake ni Chorang sa pamamagitan ng pagpapapasok sa espada ni Chorang sa butas ng axe niya, na kinabahala naman ni Chorang sapagkat papalapit na sa kanya ang espada ni Yuseong, na nagawa naman ni Chorang na maalis ang espada niya sa axe ni Yuseong at tumalon ito ng paatras palayo sa ating bida. Sa isip-isip ni Yuseong na tulad ng sa dati nilang laban ay wala pa rin magagawa si Chorang laban sa libro ng Strategies Against the Mount Hua Sect, at makikita natin na papalapit na ang espada ni Yuseong sa mukha ni Chorang na kinagulat nito, subalit nagawa pa rin ni Chorang ang maiwasan ito sa pamamagitan ng paghiga. Napansin ni Chorang na mas lalong bumilis si Yuseong lalo na ang mga pag-atake nito, at habang nakahiga at nag-iisip ay agara naman na sinundan pa ni Yuseong ng isa pang pag-atake gamit ang axe niya na kinabahala ni Chorang, at habang palalapit na ang axe ni Yuseong, ay ginamit ni Chorang ang mga paa niya para makasipa at makalayo, para hindi tamaan ng napakalakas na pag-atake na ginawa ng ating bida.
Ginamit ni Chorang ang 5-step blossom para mabilis na maka-atras, samantalang natutuwa si Yuseong at sa isip-isip nito na walang silbi ang gagawin nitong pagtakbo palayo sa kanya, sapagkat masyadong malakas ang amoy ng espada nito, at patuloy na sumugod si Yuseong at naglunsad ng atake. Nabahala naman si Chorang sapagkat patuloy pa rin siyang nahahabol ni Yuseong kahit na ginamit niya pa ang 5-step blossom. Nagpatuloy ang paghabol ni Yuseong kay Chorang, habang si Chorang naman ay patuloy din ang paglayo kay Yuseong. Napansin naman ni Chorang na tama nga ang hula niya na alam ni Yuseong kung saan pupunta ang espada niya, gayunpaman ay hindi na ito magiging tulad ng dati nilang laban na halos wala siyang pag-asa manalo, kaya tumalon ulit ito ng mataas, na kinagulat naman ni Yuseong, at ginamit ni Chorang ang second stance of the 14 blossoming strokes, Heavenly Engulfing Blossoms, na sa sobrang ganda ng teknik ni Chorang ay namamangha na lang ang lahat ng disipulo na nanunood lalo na ang mga kababaihan. At naglunsad si Chorang na isang atake na papalapit sa ating bida, sa isip-isip naman ni Yuseong na ang second stance of the 14 blossoming strokes ay isang kamanghamanghang pamamaraan ng talent, subalit ginamit ni Yuseong ang titulo niyang The Winner of Dragon Phoenix Exam, kaya nadagdagan ng tig-iisa ang strength, vitality at agility niya, pati na rin ang attack speed at movement speed niya ay tumaas ng 5%, at agaran niyang naharang ang malakas na atake ni Chorang sapagkat para sa kanya na mas lalo pang lumakas ang amoy ng sandata ni Chorang dahil sa teknik nito. Habang patuloy sa pag-iwas sa mga atake ay napagtanto ni Chorang na mas lalo pang bumilis si Yuseong. Habang nakatingin ang ating bida sa status niya ay napagtanto nito na paubos na ang oras niya sa paggamit ng Surge of Seismic Strength, kaya mas lalo niya pa diniinan ang paghawak sa sandata niya, at nagpatuloy sa pagsugod sapagkat sigurado siya na magagawa niyang matalo si Chorang sa patuloy at sunod-sunod niyang pag-atake dito, habang patuloy na sinusundan ang amoy ng espada nito. Makikita natin na patuloy na hinahabol at inaatake ni Yuseong si Chorang, habang ang mga tao ay namamangha sa ganda ng laban na napapanood nila. Nagpatuloy ang dalawa sa palitan ng mga atake habang si Jung Myung naman ay seryosong nanonood sa kanila, sa isip-isip nito na naglalaban ang dalawa gamit ang mga tunay na sandata sa harap mismo ng napakaraming mga disipulo. Napagtanto niya din na ang sitwasyon na meron sila ay mas lalo pang lumalaki at hindi na makontrol pa. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Master Honjin, na kailangan niya na palaging nasa tabi lang ni Chorang para hindi ito mawala sa landas. Tinanong ni Jung Myung kung bakit kailangan niya gawin yon. Ayon naman kay Master Honjin na si Jung Myung ang pinakamabait na tao na kilala niya, at ang mas pinaka-importante pa ay, si Jung Myung lang ang nag-iisang kaibigan ni Chorang. Sa isip-isip ni Jung Myung na kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling determinado si Chorang na patayin ulit si Yuseong. Nagpatuloy ang pagpapalitan ng atake ang dalawa, sa isip-isip ni Yuseong na sa pagkakataon na ito ay, mahuhuli niya din ito pagkatapos ng 10 karagdagang pag-atake. Sa kabilang banda ay nagawa naman ni Demonggi na mahuli si Juju, at habang karga niya ito ay hindi makapaniwala si Demonggi na kahit sobrang liit ni Juju ay napakabilis naman ito, subalit patuloy na pumipiglas si Juju sa pagkakawahak sa kanya ni Demonggi na kinakabahala naman ito, at hindi alam ni Demonggi kung ano ang nangyayari kay Juju sapagkat kanina lang ay kalmado naman ito. Biglang napansin niya ang kaguluhan na nangyayari, at namangha siya sa dami ng tao na nandoon sa lugar na iyon. Tinanong ni Demonggi si Juju kung ang may-ari ba nito ay nandoroon sa mga nagkukumpulan na tao, na sinang-ayon na naman ni Juju. Tinanong ni Demonggi kung gusto na ba daw ni Juju na pumunta doon sa matao, sapagkat siya ay ayaw niya sana pumunta. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang pag-atake ni Yuseong at sa ngayon ay patapos na ang 10 atake na ginagawa niya, at sa pag-atake na ito ay 3 na lang ang natitira, hanggang sa 2 pag-atake na lang, at sa wakas ay 1 na lang, kaya nagtama na ang espada nilang dalawa, habang sa isip-isip ni Yuseong na ito na ang katapusan ng laban, subalit nagawa pa rin ni Chorang ang harangin ng atake ni Yuseong. Lumabas na ang notification na natapos na ang oras sa paggamit ng Surge of Seismic Strength, at kailangan maghintay ulit ng 5 minuto bago magamit ulit ito.
Seryosong sinabi ni Chorang na kung sa tingin ba daw ni Yuseong na matatalo siya ulit nito, nagtaka naman si Yuseong sa sinabi ni Chorang. Sinabi ni Chorang na nung una ay hindi niya talaga maintindihan kung paano siya natalo noon, kung paano ni Yuseong nagagawang mahulaan ang kada galaw ng espada niya, na para bang nakikita ni Yuseong ang hinaharap, hanggang sa ma-realize niya na ang mismong pinagmamalaki ng Mount Hua ang naging kahinaan nito, at ito ay ang amoy ng espada, ang pakikipaglaban ni Yuseong kay Jung Myung, ang mga salaysay na sinabi ng mga tinalo ni Yuseong na senior disciple sa Mount Hua, at ang interview nito na kinalaban niya si Master Honjin ay naging malinaw sa kanya, na ang bango ng talam ay nasusukat kung gaano kahusay ang isang mandirigma sa Mount Hua sect. Ngunit ngayon ay nakikita niya na ito ang kanilang kahinaan, kinakabahan si Yuseong sa nakikita niya, samantalang habang naghahanda si Chorang ng isang atake ay sinabi nito na nung bumisita si Yuseong sa Mount Hua ay sinabihan siya ni Master Honjin na, ang isang mandirigma ay kinakailangan ng isang malakas na kalaban upang makamit ang tunay na lakas, at biglang nagawa ni Chorang na makalipat sa likod ni Yuseong ng napakabilis. Nabahala naman si Yuseong sapagkat nakapunta si Chorang sa likod niya nang hindi niya napansin. Naghahanda si Chorang na isang atake at gumamit ito ng isang technique na third stance of the 14 blossoming strokes. The Cold Plum Blossom opens the path in a flash, Cold Blossom Dash, at sa lakas at bilis ng atake na pinakawalan ni Chorang ay makikita natin na nawasak at nahati ang katawan ni Yuseong, napagtanto ng ating bida na nawala na ang amoy ng espada ni Chorang, kaya hindi na niya kaya pang malaman ang gagawing mga pag-atake nito. Ang natatanging katangian ng Mount Hua at ang pinagmamalaki ng kanilang sekta, ang bango ng espada, simula nang mapagtanto niya na ito talaga ang kanilang kahinaan, hindi na siya makatulog ng higit sa 2 oras sa isang araw, hindi niya mapatawad ang sarili niya na matalo sa isang mababang mandirigma, kailangan niyang pagbayaran ang kahihiyan sa pagdungis ng pangalan ng Mount Hua bilang Blossom Blade Master, ibinuhos niya ang kanyang dugo, pawis, at luha sa pag-indayog at pag-aaral ng talam. Sa bawat araw, bawat sandali na lumilipas, nanatili siyang determinado. Ang bawat araw na lumipas ay parang isang taon hanggang sa wakas ay umabot siya sa punto ng kaliwanagan, hanggang sa nagtagumpay siyang alisin ang amoy ng espada niya. Napagtanto ni Chorang na para bang wala siyang nataman sa paghiwa na ginawa niya. Naiinis ito sapagkat sa tingin niya ay nakaiwas si Yuseong gamit ang scattering image nito, subalit naghanda ulit ito ng isa pang atake at sisiguraduhin niya na hindi nagagana pa ang scattering image nito sa pag-atake niya, at ginamit ni Chorang ang teknik na The Lone Plum Blossom suppresses the frost of snow, 8 stance of the 14 blossoming strokes, conquering snow blossom. Makikita natin ang napakalakas na aura na lumalabas sa espada ni Chorang at naghuhugis itong isang buhawi, at sa lakas ng naglalabasan na aura dito ay napapa-atras na lang ang mga tao na nanunood. Nagawa naman ni Yuseong ang maka-teleport bago pa siya tamaan ng atake, napagtanto ng ating bida na muntikan na siya sa pag-atake na iyon, subalit patuloy ang paglabas ng mga aura sa espada ni Chorang, at sa lakas ng mga aura ay napapatalsik na lang si Yuseong. Biglang sumugod si Chorang habang sinasabihan si Yuseong gamit ang telepathy na ipapawalang bisa niya ang lahat ng lakas na meron si Yuseong, at pababagsakin niya ito sa pamamagitan ng mula sa mapang wasak na hindi matiis na pagkatalo, direktang tumama kay Yuseong ang malakas na pag-atake ni Chorang, at sa lakas ng atake nito ay napalipad sa ere si Yuseong, na kahit ang mga tao na nanonood ay nagulat sa lakas ng pag-atake na iyon. Habang nasa ere at pabagsak ay makikita natin ang ating bida na may mga dugo na lumalabas sa bibig nito. Hindi makapaniwala ang mga tao na nanonood sa napakalakas na pag-atake na iyon, kahit na si Demong Gi ay namamangha sa atake na nasaksihan niya, sa isip-isip nito na ito pala ang lakas ng isang Blossom Blade Master ng Mount Hua sect. Ayon pa dito na si Chorang lang ang nag-iisa sa kaidara nila na may kakayahan gumawa ng napakalakas na buhawi, gayunpaman ay, ang kalaban daw ni Chorang na si Yuseong ay isang nakamamanghang mandirigma dahil nagawa nitong maiwasan at kayanin ang napakalakas na teknik na iyon, hindi niya na lang alam kung gaano pa kalakas si Yuseong.
Habang nasa ere ay may kinikuha ang ating bida sa bulsa nito, sa isip-isip ni Yuseong na buti na lang ay nakagawa siya ng pills gamit ang kakayahan niya sa pagluluto. Naaalala niya na nagawa din ni Giho na mapigilan ang scattering image niya noong araw na naglaban sila sa Dragon Phoenix exam gamit ang Titanic Mountain Crusher. Kinain ni Yuseong ang 2 pills na kinuha niya sa bulsa. Habang pababa ay sa isip-isip ni Yuseong na ang amoy ng talam ay hindi isang bagay na makokontrol ng isang tao sa pamamagitan ng kalooban, hindi rin ito nagkataon lamang at tuluyan nang nawala ang amoy ng kanyang mga atake. Tumaas ng 10 ang vitality at strength ni Yuseong dahil sa pills na kinain niya at tatagal ito ng 45 minutes. Sa isip-isip ni Yuseong na kung nagawa na ba daw ni Chorang ang masakop ang strategies against the Mount Wasek, subalit alam niya na hindi pa ni Chorang nagagawa iyon sapagkat hindi pa nagagawa ang libro na iyon sa panahon nila, ang nagawa lang ni Chorang ay ang lagpasan pa ang dati niyang lakas para lamang matalo siya at nagawa niya ito ng 1 dekada ng mas maaga sa panahon na ito. Habang pasugod pabagsak si Yuseong ay pinagmamasdan lang ito ni Chorang, sinabi nito na lumapit na sa kanya si Yuseong. May napansin naman ang ating bida habang papasugod kay Chorang, nakita niya ang napakalakas na aura na nakapalibot sa espada ni Chorang. Hindi din makapaniwala si Jongmyong sa nakikita niya sa nakapalibot na aura sa espada ni Chorang. Sa isip-isip ni Yuseong na narinig na niya ang patungkol dito sa Chonbong Academy dahil ang academy nila ay branch division ng Mount Wasek, ang maalamat na kakayahan ng Mount Wa na minsang nang ibabaw sa mundo, ang orihinal na forma ng espada ng Mount Wasek. Kapalit ng amoy nito, ay ang Blossom Blade ay nanambalik sa kanyang ningning, ang Lustrous Plum Blossom Blade. Papalapit na si Yuseong kay Chorang, sa isip-isip ni Yuseong na mukhang magkakaroon ng isang magandang pagdiriwang ang Mount Wa kapag natapos na ang laban na ito, hindi makapaniwala ang lahat ng disipulo ng Mount Wa sa nakikita nila sa isang maalamat na Lustrous Plum Blossom Blade, na sa libro lang nila nababasa. Patuloy ang pag-aantay ni Chorang na makalapit na si Yuseong, at makikita natin na papalapit na si Yuseong habang naglulunsad ng atake, subalit biglang gumamit si Chorang ng Cloud Stepping Dash at sa taas ng pagtalon nito ay nakapunta ito sa taas ni Yuseong, habang sinasabi ni Chorang na mukhang maraming iniisip si Yuseong. Makikita natin na maglulunsad na ng nakamamatay na pag-atake si Chorang habang si Yuseong naman ay patuloy pa din sa pag-atake pababa. Sinabi ni Chorang na mamatay na si Yuseong sabay lunsad ng pag-atake nito, subalit nagawa naman ni Yuseong ang maharangan ito gamit ang 2 niyang sandata, subalit sa sobrang lakas nito ay nahihirapan ng ating bida. Sa lakas ng salpukan ng dalawa ay ang buong lugar ay binalot ng kulay pink na liwanag, at sa lakas ng liwanag na ito ay nahihirapan ang mga disipulo na mamulat ang mga mata nila, na kahit si Jujo ay napapikit na din, at sa pagmulat ng mga mata nila Jongmyong ay nagulat sila sa nakita nila, sapagkat nagawa ni Yuseong maharangan ang napakalakas na atake ni Chorang. At nagulat si Chorang sa nasaksihan niya, sapagkat biglang nagbago ang isang sandata ni Yuseong at sa ngayon ay 2 axe na ang gamit nito. Tumatawa na sinabi ni Yuseong na mukhang pinaghandaan talaga siya ni Chorang para sa laban na ito. Tinawag niya din itong bastardong may 1 itlog. Naiinis naman na sinabi ni Chorang na kung hindi luluhod at magmamakaawa sa kanya si Yuseong, ay pupuwersahin niya ito paluhuden. Kaya mas lalo pa ni Chorang nilakasan ang pag-atake niya gamit ang isa pa nitong kamay sa pagtulak ng espada. Sinabi pa ni Chorang na kailangan ni Yuseong halikan ang lupa. Makikita natin na unti-unti na si Yuseong napapaluhod sa lakas ng puwersa ni Chorang. Biglang nagpasalamat si Yuseong at sinabihan niya itong inutil, kaya nagtaka naman si Chorang sa mga pinagsasabi ni Yuseong, at makikita natin na unti-unti nang bumabangon si Yuseong. Sinabi pa nito na ang akala niya ay useless ang kakayahan na ito, subalit pinatunayan ni Chorang na hindi pala useless ang kakayahan na ito. Nag-activate ang titulo niya na Grandmaster of Dog Walking. Kaya tumaas ng 20% ang attack speed, movement speed at stats ng ating bida, at ngumiti ito kay Chorang. Nabahala naman si Chorang sapagkat naalala niya ang mga ngiti na ito bago pa nangyari ang trahedya ng pagkakabasag ng isang itlog niya, kaya agaran na umatras si Chorang sa takot na baka mabasagan pa ulit siya ng isa pang itlog.
Binago naman ng ating bida ang forma ng isa niyang sandata at ibinalik niya ito sa espada kaya tumaas ulit ng 100% ang attack speed nito. Ginamit ni Yuseong ang instantaneous technique, Thousand Army Swing, kaya mas lalo pang lumawak ang range ng slash attack niya ng 1%, pati na din ang slash power nito ay tumaas ng 1%, kaya naglunsad ng atake si Yuseong, na nagawa naman maiwasan ni Chorang ito sa pamamagitan ng pag-atres, subalit nagulat ito sapagkat nagawa pa rin siya matamaan ng daplis na kinesira ng damit niya. Biglang nagulat na naman si Chorang sa nakikita niya sapagkat biglang nagpapalit na naman ng anyo ang sandata ni Yuseong, galing sa axe ay naging espada naman ito, sabay ginamit naman ni Yuseong ang teknik na Titanic Mountain Crusher na nagbibigay sa kanya ng dagdag na range at power ng 1% kapag ang atake niya ay patayong slash. Kaya agara na naglunsad si Yuseong ng atake, at sinubukan naman ito iwasan ni Chorang sa pamamagitan ng pag-atres, subalit nagulat siya sapagkat nagawa pa rin siyang masugatan ng atake ni Yuseong. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na hindi man astig tignan ng tindig na parang itik subalit napaka-epektibo naman ito, at ang inihintay niyang cooldown ay tapos na din, kaya ngayon ay siya naman ang aatake sabay tawag kay Chorang na bastardo. Pahabol na shoutout sa inyo Idol Roderick Albao ng General Santos City. At pati sa iyo Boss Amo Lodi Idol Wangers TV.